Ginisa naman ng mga mambabatas sa Senado ang mga opisyal ng Food and Drug Administration o FDA sa ginawang pagdinig kaugnay ito sa mga nilalako manong peke at mga unregistered pharmaceutical products sa merkado at online platforms. Hinamon tuloy ng mga senador ang direktor ng FDA na magbitiw na lamang ito sa kanyang pwesto. Mar Gabriel sa balita. Kinastigo ng mga senador ang mga opisyal ng FDA o Food and Drug Administration dahil sa umano'y mabagal na aksyon sa mga peke at unregistered pharmaceutical products sa merkado at sa mga online shop. Sa pagdinig ng Committee on Health and Demography na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros, iprinisinta ni Senator Raffy Tulfo ang ilan sa mga pekeng gamot na nabili ng kanyang mga staff na ngayon ay nagkalat daw sa merkado at sa online. Kabilang narito ang mga karaniwang paracetamol na kadalasang binibili ng publiko at nagkalat daw sa mga sari-sari store. Patok din daw sa online platforms ang mga produkto na pampaputi at pampapayat na pawang mga hindi aprobado ng FDA. Uso rin ngayon sa TikTok ang tirzepatide, pero hindi lahat ng uso ay ligtas. Sa Pilipinas, isa lang po ang FDA registered, ang Monjaro. Dahil mahal ito, marami napipilitang sumugal sa black market. Ang problema, ang mga binebenta online ay hindi FDA registered. Ang bibenta ng mga ito ay hindi shortcut sa pampapayat, kundi shortcut sa panganib para sa mga ating consumers. Ayon naman kay Senator Hontiveros, may mga produkto na may taglay na illegal substance na naibebenta online. So may produktong registered nga pero iba naman ang laman. May mga talagang nagpapanggap lang na legit. Sa katunayan, nakakita ang aking staff ng mga illegal na droga gaya ng CBD oil, magic mushrooms at LSD na binibenta online bilang chocolates at trading cards. So sa pangalan pa lang, red flag na sa ating mga magulang. Dahil dito, tinawag na inutil ni Senator Raffy ang mga taga-FDA at hinamon si Director General Attorney Paulo Teston na magbitiw sa kanyang pwesto. Inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA. Kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Wala kayong ginagawa kung hindi humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. I serve at the pleasure of the people acting through the President. And personally, I think I have expanded the human resource of the FDA and made some advancement. But respectfully, I respect the opinion of Senator Tulfo about me running the agency. And if there's someone better than me to head the agency, I'll gladly yield the post to that better person, Madam Chairperson. But for now, while I'm still here, since resignation is a voluntary act, will continue exercising my Iginiit ni Attorney Teston na ginagawa nila ng maayos ang kanilang mandato. Bagaman may kakulangan daw sila sa tauhan, ginagampanan nila ang malawak na trabaho ng FDA para protektahan ang kalusugan ng mga Filipino consumers. Gaya po nung sabi ko nung nakaraang hearing, kapag naglabas po kami ng advisory, meron po yung kadalasan, all of the time po may kadikit po siya na seizure order po siya. Sinabi mo kanina, 28 yung tao nyo. Okay, para mag-monitor ang mga fake products and so on. Ako, 2 tao ko nga lang eh. Ang dami ko na nabili, ang dami ko nang na test buy. Oh, bigyan mo akong 28 na tao, baka malinis ko na siguro. O because kung gusto, kaya may paraan. Anong gusto mo? Bigyan ka namin 1,000 tao para magawa yung trabaho niyo. Ayon kay Tulfo, mabilis lang ang FDA pagdating sa pag-aproba ng mga produkto ng malalaking kumpanya. Sabi nyo, konti lang ang tao ninyo. Pero para magtutukan yung mga applications for CPR. Pero ba't pag mga multinational companies, ang bibilis? At the FDA po, like any other government office, we don't tolerate po corruption. Kung meron po kayong alam na impormasyon, makikipagtulungan po kami sa tanggapan ng Senado. Sinita rin ng mga senador ang mga nagkalat na mga AI-generated video
ng mga public figure na nag-e-endorso ng iba't ibang produkto online. Kaya hinikayat nila ang PNP, ang NBI at ang PIDEA na gawa nito ng aksyon. Tignan po ninyo, daanan po ninyo yung Shopee, daanan po ninyo yung Lazada, TikTok, Facebook. Baka nagbibenta pa ho sila ng mga ika nga hindi FDA approved. Huwag nyo na pong antayin na magpasapa tayo ng batas para ika nga yung safety ng mga kababayan natin. Just do your job. Wala pong iniwan yan sa mga magnanakaw. Pag nakita may mga pulis, may mga PIDEA, hindi po gagawa ng kalukuhan. Inobliga rin ng mga senador ang tulong ng mga online platforms gaya ng Meta, TikTok at Shopee na agad i-take down ng mga produkto na illegal na ibinebenta online. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.